Itinapon sa gitna ng unos, duguan at nag-iisa habang ang asawa'y nagpapakasasa sa bisig ng iba. Ninakaw ang kaisa-isang hininga ng kanyang anak sa harap ng malamig na rehas ng karangyaan. Ngunit ang bawat patak ng luha ay naging kristal ng puot na handang rumaagasa. Valentina, wala na siya. Ang nagbabalik ay si Vicky Gomez, ang babaeng sisira sa inyong lahat. Handa ka na bang harapin ang multo ng iyong nakaraan? Sino ang tunay na mananalo sa laro ng karma? Huwag kang mag-alala, Maricel. Ang babaeng yan ay isang aksidente lamang sa buhay ko. Wala siyang puwang sa puso ko, lalo na sa pangalan ng mga ilustre. Isang hamak na maninisid ng perlas lang siya na napulot ko sa pampang. At ngayong nakuha ko na ang gusto ko, ibabalik ko na siya sa putik na pinanggalingan niya. Ang boses ni Rico ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan, nakatayo si Valentina. Basang-basa ang kanyang laylayan ng bestida dahil galing siya sa labas. Sinuong ang papalakas na ulan para lamang ibili si Rico ng paborito nitong kakanin na pinagpuyatan niyang hanapin. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na sapatos na lana na kulay asul. Isang sapatos na siya mismo ang nagburda ng may pagmamahal para sa kanilang anak na magpipitong buwan na sa kanyang sinapupunan. Nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang sapatos na lana ay dahan-dahang nahulog sa makintab na sahig na marmol. Walang ingay, ngunit ang pagbagsak nito ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Valentina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mariing pako na ibinabaon sa kanyang buong pagkatao. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ang lalaking nangakong kukunin siya mula sa hirap ng Palawan para bigyan ng paraiso sa Maynila, ay siya palang magiging arkitekto ng kanyang impyerno. But Rico, how about the baby? Narinig niyang tanong ni Maricel. Ang boses ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala na may halong tamis ng tagumpay. Baby, sigurado ka bang sa akin iyan? Humalakhak si Rico, isang tunog na hindi na nakikilala ni Valentina. Sino ang makakapagsabi kung ilang lalaki ang nakasama niya sa pampang bago ko siya kinuha? Hindi magdadala ng dugong marumi ang pamilya ilustre. Hindi na nakahinga si Valentina. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging laso na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang kanyang tiyan ay kumirot, tila nararamdaman ng sanggol sa loob ang pait na dumadaloy sa dugo ng kanyang ina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung nasaan ang Rico na nagligtas sa kanya sa dagat. Ang Rico na umiyak nang malaman nilang magiging magulang na sila. Ngunit ang kanyang dila ay parang tuyong kahoy na hindi makagawa ng tunog. Biglang bumukas ang pinto. Doon ay nakatayo si Doña Imelda, ang kanyang biyenan. Suot ang kanyang mamahaling alahas at ang ngiting mas matigas pa sa brilyante. Sa likod nito ay sina Rico at Maricel. Walang bahid ng gulat sa mukha ni Rico. Tanging pandidiri lamang ang makikita sa kanyang mga mata nang magtama ang kanilang paningin. Oh, nandyan ka pala, Valentina. Mabuti at narinig mo na ang katotohanan mula sa labi ng asawa mo, wika ni Doña Imelda habang tinitignan ang basang anyo ni Valentina mula ulo hanggang paa. Huwag mo nang subukang umiyak o magmakaawa. Tapos na ang drama mo rito sa bahay na ito. You never belonged here and you will never be an ilustre. Rico, bakit? Sa wakas ay lumabas ang boses ni Valentina, maliit at basag. Buhay ito, Rico. Anak mo ito. Paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Lumapit si Rico, ngunit hindi para alwin ng asawa. Kinuha niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at isinampal ito sa dibdib ni Valentina. Basahin mo yan, Valentina. Iyan ang resulta ng DNA test na kinuha namin sa dugo mo noong nakaraang check-up. Hindi sa akin ang batang iyan. At ayon sa batas ng mga ilustre, walang puwang ang isang taksil sa tahanang ito.
Tumingin si Valentina sa sobre pagkatapos ay sa asawa. Peke ito. Alam mong peke ito, Rico. Wala akong ibang lalaking minahal kundi ikaw. Maricel, anong ginawa mo? Don't blame me, Valentina, sabi ni Maricel habang kumakapit sa braso ni Rico. Minsan, ang katotohanan ay masakit talaga. You cheated on him, and now you have to face the consequences. Pakaingatan mo ang sarili mo. Sa labas! Bago pa makapagsalita muli si Valentina, naramdaman niya ang marahas na kamay ni Doña Imelda na humablot sa kanyang braso. Layas! Ngayon din, isasama mo ang dumi mo palabas ng pamamahay na ito. Kinaladkad siya ng mga tauhan ng mansyon patungo sa malaking pinto. Sinubukan ni Valentina na kumapit sa mga haligi, sa mga muebles na dati niyang maingat na pinupunasan, ngunit ang bawat daliri niya ay pilit na pinaluluwag. Ang kanyang mga luha ay parang agos ng tubig na hindi maubos-ubos, dumidilig sa sahig na dati ay itinuturing niyang tahanan. Rico, tulungan mo ako, ang anak natin! Sigaw niya habang itinutulak siya palabas ng pintong bakal. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtalikod ni Rico. Ang pagyakap nito sa baywang ni Maricel at ang dahan-dahang pagpikit ng mga ilaw sa loob ng mansyon. Isang malakas na pagtulak ang nagpabagsak kay Valentina sa basang kalsada. Ang kanyang katawan ay humampas sa matigas na semento at isang matalim na sakit ang gumuhit mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang sinapupunan. Sa gitna ng baha at ng hagupit ng hangin, nakahiga si Valentina. Ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang paghikbi, ngunit wala itong init na maibibigay sa kanyang nanlalamig na katawan. Hawak niya ang kanyang tiyan, nararamdaman ang bawat pintig na tila humihina sa bawat segundo. Ang marangyang buhay na akala niya ay kanyang nakamit ay naging isang madilim na panaginip na nagtapos sa putikan. Napatingin siya sa madilim na langit. Bakit ang pag-ibig na nagligtas sa kanya sa kailaliman ng dagat ay siya ring pag-ibig na lulunod sa kanya sa gitna ng syudad? Mayroon pa bang bukas para sa isang babaeng nawalan na ng lahat bago pa man magsimula ang kanyang laban? Sa bawat patak ng ulan na humahalik sa kanyang mukha, isang bahagi ng puso ni Valentina ang unti-unting namamatay. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang bagong uri ng lamig ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isang lamig na hindi kayang tunawin ng kahit anong apoy. Wala na ang tibok ng puso niya, Valentina. Pasensya ka na, pero hindi na kinaya ng sanggol ang lakas ng pagkakabagsak mo at ang stress na dinanas ng iyong katawan. Ang mga salitang ito mula sa doktor ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa pandinig ni Valentina. Sa loob ng maliit at masikip na ward ng isang pampublikong ospital, kung saan ang amoy ng alkohol ay humahalo sa amoy ng kalawang at luma. Nakahiga siya ng mag-isa. Ang liwanag mula sa bumbilya sa kisame ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Malabo at nakakahilo. Walang Rico na humahawak sa kanyang kamay. Walang Doña Imelda na nagpapakita ng kahit katiting na habag. Tanging ang tunog ng kapwa niya pasyente na humihikbi sa kabilang kama ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang ibinaba ni Valentina ang kanyang tingin sa kanyang tiyan. Ang silid na dati ay puno ng buhay, ngayon ay naging isang libingan ng kanyang mga pangarap. Ang bawat paghinga niya ay tila isang malaking pasanin. Bawat pintig ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang kabiguan bilang isang ina. Sa gilid ng kanyang kama, nakapatong ang maliit na sapatos na lana na kulay asul. Madungis na ito at basang-basa pa rin ng ulan mula kagabi. Ito na lamang ang tanging ebidensya na minsan ay may isang batang tumibok sa loob niya. Isang batang hindi man lang nabigyan ng pagkakataong makita ang ganda ng mundo. Anak, patawarin mo ako, pabulong niyang sabi. Ang boses ay tuyot at halos hindi marinig. Sinubukan niyang abutin ang sapatos, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng pakiramdam.
Ang kanyang katawan ay manhid, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila sinusunog sa apoy ng pagsisisi at galit. Sa sandaling iyon, isang anino ang tumakip sa liwanag na tumatama sa kanyang mukha. Isang matandang lalaki na may suot na kupas na t-shirt at tsinelas ang dahan-dahang lumapit sa kanyang higaan. Siya si Lolo Ben, ang hardinero sa mansyon ng mga ilustre, ang tanging tao na palihim na nagbibigay kay Valentina ng prutas mula sa hardin noong siya ay kinukulong sa loob ng bahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang nakatingin sa lupaypay na kalagayan ng babaeng itinuturing niyang sariling apo. Ija, Valentina, mahina niyang tawag. Ang boses ay nanginginig sa matinding awa. Dinalhan kita ng mainit na sabaw. Kailangan mong lumakas, anak. Tumingala si Valentina, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang balon na tuyot na sarami ng luhang ibinuhos. Wala na siya, Lolo Ben. Ang anak ko. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Pati ang batang walang kamalay-malay, idinamay nila sa galit nila sa akin. Inilapag ni Lolo Ben ang dalang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang dumaloy ang katahimikan na punong-puno ng bigat ng damdamin. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Valentina, isang haplos na nagpapaalala sa babae na sa kabila ng kalupitan ng mundo, may isa pang pusong tumitibok para sa kanya. Narinig ko ang lahat kagabi, Valentina. Hindi ko man sila napigilan sa pagtaboy sa'yo. Sinundan kita hanggang dito. Bulong ni Lolo Ben habang pinupunasan ang isang luhang tumakas sa kanyang mata. Huwag kang sumuko. Ang mga taong gumawa nito sa'yo, may araw din sila. Ang Diyos ay hindi natutulog, Ija. Ngunit ang hustisya ay para lamang sa mga mayayaman, Lolo. Sagot ni Valentina. Ang kanyang boses ay unti-unting nagbabago mula sa pighati patungo sa isang malamig na determinasyon. Ang mga ilustre, si Rico, si Maricel, nakaupo sila sa kanilang gintong trono habang ako ay nakahiga rito sa putikan. Ang aking anak ay naging abo na lamang dahil sa kanilang kasinungalingan. Mariing ipinikit ni Valentina ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ni Rico na nakayakap kay Maricel, ang nakakalunod na tawa ni Doña Imelda, at ang marahas na pagtulak sa kanya sa kalsada. Ang bawat alaala ay naging isang patalim na humahasa sa kanyang kalooban. Ang Valentina na dating puno ng pangarap at pag-ibig ay dahan-dahang natutunaw, at sa bawat segundo ng kanyang pagdurusa, isang bagong nilalang ang isinisilang sa loob ng kanyang durog na puso. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas si Valentina sa ospital nang walang kahit anong gamit, kundi ang suot niyang luma at punit na bestida at ang sapatos na lana ng kanyang anak. Sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ang naghihintay, hindi para sa kanya, kundi para sa isang mayamang pasyente. Ngunit nang makita niya ang kanyang sariling refleksyon sa makintab na bintana ng sasakyan, hindi na niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ngunit may isang apoy na nagsisimulang magningas sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lolo Ben, tawag niya sa matanda na naghihintay sa kanya sa kanto. Hindi na ako babalik sa Palawan bilang Valentina. Ang babaeng iyon ay namatay na kasabay ng kanyang anak sa gabing iyon ng bagyo. Tumingin si Lolo Ben sa kanya ng may pag-aalala. Anong balak mo, Ija? Saan ka pupunta? Huminga ng malalim si Valentina. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang mansyon ng mga ilustre. Pupunta ako kung saan ako maaaring maging malakas, kung saan ang bawat patak ng luha ko ay magiging barya na gagamitin ko para bilhin ang kanilang pagkawasak. Hahanapin ko ang taong makakatulong sa akin na kalimutan ng sakit at yakapin ng puot. Habang naglalakad siya palayo, tila naririnig pa rin niya ang mahinang iyak ng isang sanggol sa hangin.
Isang tinig na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang dapat pangatamaan. Ang kanyang buhay ay naging isang blangkong papel at handa na siyang isulat ang sarili niyang kwento. Isang kwento na hindi na magtatapos sa pagluha, kundi sa pagbawi ng lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang maliit na sobrang kulay ginto. Para sa iyo ito, mula sa isang kaibigan na matagal nang nagmamasid sa iyong pagdurusa, sabi ng lalaki bago mabilis na nawala sa dami ng tao. Nang buksan ni Valentina ang sobre, ang tanging laman nito ay isang tiket sa eroplano patungong Singapore at isang maikling sulat na nakasulat sa pulang tinta. Ang perlas ay nabubuo sa loob ng sakit. Handa ka na bang maging pinakamahal na hiya sa buong mundo? Nanginig ang mga kamay ni Valentina. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa lunsod na kumuha ng lahat sa kanya bago siya tumalikod at sumama sa agos ng mga taong walang mukha. Dala ang isang pangalan na hindi pa naririnig ng sinuman, ngunit malapit ng katakutan ng lahat. Excuse me, Miss Gomez? Kanina pa po kayo hinahanap ng mga investors sa loob. Ang lahat ay gustong makilala ang babaeng nagpabagsak sa real estate market ng Singapore sa loob lamang ng 5 taon. Ang boses ng kanyang sekretarya ay tila isang malambot na himig na gumising kay Vicky Gomez mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Nakatayo siya sa balkonahe ng isang marangyang ballroom sa isang sikat na hotel sa Maynila. Ang hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang balat, ngunit hindi na ito ang malamig na hanging pumatay sa kanyang anak noon. Ngayon, ang suot niyang gown na kulay pilak ay kumikinang sa ilalim ng mga bituin at ang bawat bilyon na nasa kanyang bank account ay nagsisilbing baluti sa kanyang pusong bato. Dahan-dahang itinaas ni Vicky ang kanyang baso ng champagne, tinitignan ang refleksyon ng lunsod sa ginintuang likido. 5 taon ng pagtitiis. 5 taon ng pag-aaral kung paano maglakad, magsalamita, at pumatay ng kalaban gamit lamang ang isang pirma. Ang Valentina na dati ay amoy dagat at laging nakayuko ay wala na. Ang nasa harap ng mundo ngayon ay si Vicky Gomez, ang misteryosong bilyonaryo na walang sinasanto. "I'm coming, Sofia," tugon ni Vicky. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng awtoridad, at walang bakas ng puntong Palawan na dati ay pinagtatawanan ni Doña Imelda. Pagpasok niya sa ballroom, ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya. Ang tunog ng mga mamahaling sapatos na humahakbang sa alpombra at ang mahinang pagtatama ng mga basong kristal ay tila naging background music lamang sa kanyang maringal na pagpasok. Ngunit sa dami ng tao, iisang mukha lamang ang hinahanap ng kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng bulwagan, nakita niya ito. Si Rico Ilustre. Mukhang hindi ito nagbago. Guwapo pa rin, matikas, ngunit may bakas na ng pagod sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Maricel, na balot ng mga alahas, na tila gustong ipagsigawan sa lahat na siya ang reyna ng mga ilustre. Nakita ni Vicky kung paano lumaki ang mga mata ni Rico nang magtama ang kanilang paningin. May kung anong gulat at paghanga ang dumaan sa mukha ng lalaki, ngunit walang bakas ng pagkilala. Para sa kanya, si Vicky Gomez ay isang magandang estranghero. Hindi ang babaeng itinapon niya sa putikan. 5 taon na ang nakalilipas. "Miss Gomez, what a pleasure to finally meet the woman of the hour," wika ni Rico habang lumalapit sa kanya. Isang baso ng alak ang hawak at ang kanyang pamosong na mangiti na dati ay nagpatunaw sa puso ni Valentina. "I am Rico Ilustre, CEO of Ilustre Development Group. I've been following your career in Singapore. You are breathtaking." Naramdaman ni Vicky ang isang mabilis na pintig sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang matinding pagnanasa na sampalin ang mukhang ito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ngumiti siya ng matamis, isang ngiting kasing talim ng labaha.
Mr. Ilustre, I've heard so much about your family's legacy. Tugon ni Vicky habang inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay malamig at nang hawakan ito ni Rico para halikan, tila may kuryenteng gumuhit sa buong katawan ni Vicky. Ang kuryente ng puot. And this must be your wife? Yes, I am Maricel Ilustre. Maingat na sumingit si Maricel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang suot ni Vicky mula ulo hanggang paa. Nice to meet you, Miss Gomez. Ang ganda ng necklace mo. Is that a South Sea pearl? Hinawakan ni Vicky ang perlas sa kanyang leeg. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa makinis na ibabaw nito. Yes, galing ito sa kailaliman ng Palawan. Sabi nila, ang pinakamagandang perlas ay nabubuo sa loob ng matinding sakit at dumi, kagaya ko. Dumaan din ito sa maraming pagsubok bago naging ganito kakinang. Sandaling natahimik ang mag-asawa. Tila may kung anong pait sa boses ni Vicky na hindi nila maunawaan. Ngunit mabilis na binasag ni Rico ang katahimikan. I agree. Success is best served after a long struggle. Sabi ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng paghanga na tila isang teenager na unang beses nakakita ng magandang babae. Miss Gomez, balita ko ay naghahanap ka ng local partner para sa iyong bagong township project sa Maynila. Ang Ilustre Development ay handang ibigay ang lahat ng kailangan mo. Is that so, Mr. Ilustre? Lumapit ng kaunti si Vicky, sapat na para maamoy ni Rico ang kanyang mamahaling pabango, ang amoy ng tagumpay. I'm a very demanding partner. Gusto ko, ang lahat ng hawak ko ay tapat at walang itinatagong lihim. Can you give me that? Para sa iyo, Miss Gomez, kahit ano. Sagot ni Rico, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga labi ni Vicky. Tila nakalimutan na niyang nasa tabi lang niya ang kanyang asawa. Sa isang sulok ng ballroom, nakita ni Vicky si Lolo Ben. Nakasuot ito ng barong at nagsisilbing waiter sa party. Nagtama ang kanilang mga mata at isang tipid na anggulo ng pagkilala ang dumaan sa matanda. Alam ni Lolo Ben na ang bagyong darating ay mas malakas pa sa bagyong sumira kay Valentina noon. Then let's talk business tomorrow dinner, Mr. Ilustre. Just the two of us. Para mapag-usapan natin ang terms of engagement. Muling nangumiti si Vicky at sa pagkakataong ito, nakita niya ang selos na gumuhit sa mukha ni Maricel. Habang papaalis si Vicky, naramdaman niya ang titig ni Rico na nakasunod sa kanya. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalabas ng ballroom. Ang pein ay nailatag na. Ang isda ay nagsisimula na ring lumapit sa kawil. Ngunit nang makapasok siya sa kanyang suite, mabilis na kinuha ni Vicky ang isang litrato mula sa kanyang bag. Isang lumang litrato ng isang maliit na sapatos na lana. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang imahe. Maganda ka, Rico. Bulong niya sa dilim. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil ang bawat halik na ibibigay mo sa akin ay kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ko sa ulan. At sisiguraduhin kong sa huli, ikaw ang hihingi ng tawad sa harap ng libingan ng ating anak. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang private investigator ang bumungad sa screen. Miss Gomez, may nahanap kaming kakaiba tungkol sa batang pinalalaki ni Maricel. Si Tala ay hindi tumutugma sa kahit anong record ng ospital kung saan sinasabing ipinanganak siya. Nanlaki ang mga mata ni Vicky. Isang bagong lihim ang unti-unting nabubunyag. Isang lihim na maaring magpabago sa lahat ng kanyang plano. Sino ang naglagay nito rito? Gusto niyo bang lahat ay mawalan ng trabaho sa pamamahay na ito? Ang matinis na sigaw ni Maricel ay bumasag sa katahimikan ng malawak na pasilyo ng mansyon ng mga Ilustre. Humampas ang isang mamahaling florera sa sahig. Nagkadurog-durog sa libu-libong piraso na tila sumasalamin sa nagkaklamat na pasensya ng ginang. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang maliit na card na kulay puti. Walang nakasulat doon, kundi isang petsa.
Hulyo 14, 2019. Ang petsa kung kailan itinapon si Valentina sa gitna ng unos. Nakatayo ang mga katulong sa isang sulok, nakayuko at hindi makapagsalita sa takot. Alam nila ang ugali ni Maricel, isang mapagpanggap na anghel sa harap ni Rico, ngunit isang malupit na diktador kapag wala ang asawa. Ma'am, wala po kaming alam. Kaninang umaga lang po iyan, iniwan sa ibabaw ng inyong vanity table. Pabulong na sagot ng isang batang katulong. Umalis kayo. Magsilayas kayo sa harap ko. Muling bulyaw ni Maricel habang sapo ang kanyang noo. Nang makaalis ang mga katulong, mabilis na pumasok si Maricel sa kanyang silid at isinarado ang pinto. Ang kanyang puso ay parang tambol na mabilis ang pagtibok. Tumingin siya sa salamin, tinitignan ang kanyang sarili, na balot ng sutla at mamahaling pabango. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay naninirahan ang isang matandang takot. Bakit ngayon pa? Bakit pagkatapos ng 5 taon ay may nagpapaalala sa kanya sa gabing iyon? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Hindi man lang ito kumatok. Ang mukha ni Rico ay malayo ang tingin. Tila nakalutang pa rin sa alapaap dahil sa pagkikita nila ni Vicky Gomez kagabi. Rico, look! May nagpapadala sa akin ng mga kakaibang sulat. I think someone is trying to harass me. Reklamo ni Maricel habang lumalapit sa asawa. Sinusubukang kuhanin ang atensyon nito. Ngunit hindi man lang tumingin si Rico sa card. Isinuot niya ang kanyang mamahaling relo habang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon. Baka guni-guni mo lang yan, Maricel. Marami lang tayong business rivals. By the way, hindi ako makakauwi ng maaga mamaya. I have a private dinner with Vicky Gomez. We need to finalize the investment terms. Naramdaman ni Maricel ang isang matalim na kurot ng selos sa kanyang dibdib. Kailangan ba talagang kayong dalawa lang? I can come with you, Rico. Business din naman ang alam ko. Humarap si Rico sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng pagkainip. Maricel, don't be so clingy. Si Vicky Gomez ay isang bilyonaryo mula sa Singapore. Hindi siya basta-bastang tao na kailangan ng chaperone. Don't ruin this for the family. Kailangan natin ang perang ito para maisalba ang kumpanya ni Mama. Hindi na nakasagot si Maricel. Pinanood niya ang pag-alis ni Rico nang walang kahit isang halik o paalam. Ang bawat hakbang ng asawa palayo ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Dati, siya ang sentro ng mundo ni Rico. Dati, siya ang dahilan kung bakit tinalikuran nito si Valentina. Ngunit ngayon, nararamdaman niyang unti-unti siyang nagiging isang anino sa sarili niyang bahay. Habang naglalakad si Maricel sa malawak na sala, nakita niya si Tala, ang 5 taong gulang na batang babae na itinuturing nilang anak. Nakaupo si Tala sa sahig, naglalaro ng mga lumang kahoy na blok. Ang bata ay tahimik. May malulungkot na mga mata na tila laging nagtatanong kung bakit hindi siya nayayakap ng kanyang ina. Tala, bakit ka nandyan sa sahig? Ang dumi-dumi mo! Sigaw ni Maricel habang hinahablot ang braso ng bata. Yaya, dalhin niyo ang batang ito sa taas. Ayokong makakita ng kalat dito. Napasinghap ang bata, ngunit hindi umiyak. Tila sanay na siya sa ganitong trato. Ang kanyang maliliit na balikat ay yumuko habang hinihila siya ng yaya paakyat. Isang lihim na galit ang kumulo sa dibdib ni Maricel tuwing nakikita niya ang mukha ni Tala. Tuwing nakikita ni Maricel ang mukha ng batang ito, tila isang madilim na anino mula sa kanyang nakaraan ang humahabol sa kanya. Hindi niya kayang titigan ang mga mata ni Tala ng matagal dahil sa bawat sulyap, naaalala niya ang isang gabing puno ng karahasan at kahihiyan. Isang gabing mas gusto niyang ibaon sa limot. Ang bata ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi isang mantsa sa kanyang plano na maging ganap na ilustre. Mami, may masakit po ba? Mahinang tanong ni Tala. Ang kanyang maliit na kamay ay nagtangkang abutin ng laylayan ng gown ni Maricel. Huwag mo akong hawakan, pasigaw na sagot ni Maricel habang itinutulak ang kamay ng bata. Yaya,
Sabi ko dalhin mo na yan sa taas. Ayokong makita ang batang yan dito. Dali-daling binuhat ng yaya si Tala na ang mga mata ay nagsimula nang mapuno ng luha, ngunit piniling manatiling tahimik. Sa murang edad na 5, natutunan na ni Tala na ang kanyang boses ay walang puwang sa malaking mansyong yon. Ang bawat hakbang nila paakyat sa hagdan ay tila isang mabigat na pasanin para sa maliit na bata. Habang si Maricel ay naiwang hinihingal sa gitna ng sala, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo si Vicky Gomez sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang penthouse. Suot niya ang isang itim na silk dress na tila yumayakap sa kanyang katawan gaya ng gabi na bumabalot sa mundo. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili, pumasok si Sofia, ang kanyang sekretarya. Dala ang isang makapal na folder. "Ma'am, heto na po ang mga dokumentong hiningi ninyo tungkol sa batang si Tala," sabi ni Sofia sa mahinang boses. "Tama po ang hinala ninyo. Walang record ng panganganak si Maricel sa kahit isaang ospital sa Pilipinas o sa ibang bansa noong taong iyon. Pero may nahanap kaming record ng isang sanggol na iniwan sa isang maliit na ampunan sa labas ng Laguna. Eksaktong 1 buwan matapos kayong pinalaya sa mansyon." Dahan-dahang kinuha ni Vicky ang folder. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang lumang larawan ng isang sanggol na nakabalot sa isang maduming kumot. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi kilalang puwersa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang kakaibang koneksyon siyang nararamdaman sa batang iyon. Isang koneksyon na higit pa sa awa. "Ipagpatuloy niyo ang pag-iimbestiga, Sofia," utos ni Vicky habang isinasara ang folder. "Gusto kong malaman kung sino ang tunay na magulang ng batang iyon. At gusto kong malaman kung bakit kailangang magsinungaling ni Maricel tungkol sa kanyang pinagmulan." "Opo, ma'am. Pero paano po ang dinner ninyo kay Mr. Ilustre?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vicky. "Hayaan mo siyang maghintay. Gusto kong maramdaman ni Rico ang takot na nararamdaman ng isang taong hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang gutom na nararamdaman niya ngayon para sa atensyon ko ay walang-wala sa gutom na tiniis ko noong itinapon nila ako." Naglakad si Vicky patungo sa bintana, tinitignan ng mga ilaw ng Maynila na tila mga mumunting bituin sa lupa. Sa kanyang isipan, nabubuo na ang susunod na hakbang. Hindi na sapat ang sirain ang kanilang yaman. Gusto niyang sirain ang mismong pundasyon ng kanilang kasinungalingan. "Maricel, akala mo ay nakuha mo na ang lahat," bulong ni Vicky sa hangin habang hinahaplos ang perlas sa kanyang leeg. "Pero hindi mo alam, ang mismong batang ginagamit mo para manatili sa tabi ni Rico ang siyang magiging mitya ng iyong pagbagsak. Ang bawat sampal na ibinigay mo sa akin ay babalik sa iyo ng 10 ulit." Maya-maya pa, tumunog ang telepono ni Vicky. Isang tawag mula kay Rico. Hinayaan niya itong tumunog ng tumunog, tila isang musika sa kanyang pandinig. Sa ika-5 ring, sinagot niya ito. "Hello, Rico?" Ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda. "Pasensya ka na. Medyo nahuli ako ng gising mula sa aking nap. Susunod na ako riyan sa restaurant. Sana ay hindi ka pa nainip." "Hindi, Vicky. Maghihintay ako. Kahit gaano pa katagal," sagot ni Rico sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. Ibinaba ni Vicky ang telepono at kinuha ang kanyang purse. Paglabas niya ng pinto, isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya. Hindi niya alam na sa gabing ito, isang lihim na hindi niya inaasahan ang magbubukas ng isang sugat na akala niya ay matagal nang naghilom. "Isang karangalan ang tanggapin ka sa aming tahanan, Miss Gomez. Ang isang babaeng kasing halaga mo ay nararapat lamang sa isang hapagkainang puno ng kasaysayan at dangal." Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang maringal na kampana, ngunit para kay Vicky, ito ay tunog ng isang tuyong kahoy
na malapit ng mabali. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng mansyon ng mga ilustre, ang mismong lugar kung saan siya kinaladkad at ipinahiya 5 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng mamahaling insenso at lumang kahoy ay sumusuntok sa kanyang ilong, nagdadala ng mga alaalang pilit niyang ibinaon sa limot. Salamat sa imbitasyon, Doña Imelda. Ang inyong tahanan ay tunay, nakahanga-hanga. Tugon ni Vicky, habang dahan-dahang inililibot ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang sulok ng hagdanan, ang mismong baitang kung saan siya nahulog at nawalan ng malay noon. Naramdaman niya ang isang biglang kirot sa kanyang sinapupunan, ngunit nanatiling blangko ang kanyang mukha. Please maupo ka, Vicky. Pag-aanyaya ni Rico, na halatang hindi maalis ang tingin sa kanyang panauhin. Gusto ni Mama na makasiguro na ang aming magiging partner ay komportable sa aming pamilya. We treat our business partners like blood relatives. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vicky habang nauupo sa mahabang hapagkainan. Relatives, iyan ang isang bagay na pinapahalagahan ko, Rico. Ang katapatan sa loob ng pamilya. Dahil kapag ang pundasyon ay bulok, kahit gaano pa kayaman ang kumpanya, guguho at guguho ito. Sa kabilang dulo ng mesa si Maricel ay tahimik na naglalaro sa kanyang pagkain. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinala at lihim na selos. Nakikita niya kung paano asikasuhin ni Rico si Vicky, ang paglalagay ng alak sa baso nito, ang bawat tawa sa bawat biro ni Vicky. Tila nakalimutan na ni Rico na may asawa siyang nakaupo sa harap niya. Habang nagpapatuloy ang hapunan, napansin ni Vicky ang isang matandang katulong na nanginginig ang mga kamay habang naghahatid ng sabaw. Dahil sa kaba, bahagyang natapon ang mainit na likido sa gilid ng plato ni Doña Imelda. Bobo, wala ka na ba talagang ginawang tama? Sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay naging matalas at malupit. Ilang taon ka na rito pero para ka pa ring tanga. Linisin mo yan ngayon din. Ang matandang katulong ay mabilis na lumuhod. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang pinupunasan ng lamesa. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. Don't be too hard on her, Doña Imelda. Mahinahong sabi ni Vicky, bagamat ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Minsan, ang pagkakamali ay bunga lamang ng takot at ang takot ay hindi kailanman nagbubunga ng magandang resulta sa trabaho o sa buhay. Tumawa ng pilit si Imelda. Masyado kang mabait, Miss Gomez. Dito sa bahay na ito, kailangan ng disiplina. Kung hindi, aabusuhin ka ng mga taong nasa ibaba mo. Tumayo si Vicky, tila nawalan na ng gana sa pagkain. Excuse me, nasaan ang inyong restroom? Gusto ko lang mag-retouch. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa itaas, sinisigurado ni Vicky na walang nakakakita sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa alpombra ay tila pagbabalik sa kanyang sariling libingan. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, malapit sa mga silid ng mga katulong, nakarinig siya ng isang mahinang hikbi. Dahan-dahan niyang sinundan ang tunog hanggang sa makarating siya sa isang madilim na imbakan sa ilalim ng hagdan. Doon, sa gitna ng mga lumang kahon at alikabok, nakita niya ang batang si Tala. Ang bata ay nakaupo sa isang manipis na banig. Yakap-yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Walang suot na tsinelas ang bata, at ang kanyang damit ay may mga mantsa ng pagkain. Tala? Pabulong na tawag ni Vicky. Nag-angat ng tingin ang bata. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng luha, at nang makita niya si Vicky, tila nakakita siya ng isang anghel sa dilim. Mommy Maricel said, I'm a bad girl. Hindi po ako pwedeng lumabas hanggat hindi pa tapos ang mga bisita. Naramdaman ni Vicky ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng batang ito ay tila isang salamin ng kanyang sariling nakaraan. Isang nilalang na itinatago dahil itinuturing na dumi sa isang marangyang tahanan. Lumuhod si Vicky at hinawakan ang malamig na kamay ni Tala.
Hindi ka masamang bata, Tala, sabi ni Vicky. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili. Tandaan mo, ang pinakamagandang perlas ay madalas na itinatago sa pinakamadilim na bahagi ng dagat. Sa sandaling iyon, isang ginintuang sandali ang namagitan sa kanila. Kinuha ni Vicky ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng bata. Ang haplos na yon ay hindi haplos ng isang bilyonaryo, kundi haplos ng isang ina na matagal nang nauulila. Biglang nakarinig si Vicky ng mga yabag ng paa na papalapit. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng imbakan. Saktong nakita niya si Maricel na pababa ng hagdan. Ang mukha nito ay puno ng galit. "Miss Gomez, anong ginagawa mo rito?" Mataray na tanong ni Maricel. Tumingin si Vicky ng diretso sa mga mata ni Maricel. Isang tingin na tila humuhukay sa lahat ng itinatagong lihim nito. "Naligaw lang ako, Maricel. Masyado kasing malaki ang bahay niyo. Pero alam mo, may nakita ako sa ilalim ng hagdan niyo. Isang bagay na hindi nararapat na naroon." Namutla si Maricel. Anong ibig mong sabihin?" "Ang konsensya mo." Malamig na sagot ni Vicky bago siya dahan-dahang naglakad pabalik sa sala. Ngunit bago pa man makababa si Vicky, nakita niya ang isang piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ni Maricel nang magmadali itong lumapit. Mabilis itong pinulot ni Vicky at itinago sa kanyang palad. Nang makabalik siya sa hapagkainan, hindi na siya nakipag-usap. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam na siya. Ngunit pagpasok niya sa kanyang sasakyan, binuksan niya ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang klinika sa labas ng bansa. May petsang 5 taon na ang nakalilipas. Ang nakasulat na diagnosis, permanent infertility. Nanlaki ang mga mata ni Vicky. Kung baog si Maricel, sino ang tunay na ina ni Tala? At bakit tila may kung anong bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing alam na niya ang sagot, ngunit natatakot siyang maniwala? Walang ina ang magtatapon ng sariling anak sa isang madilim na bodega, Maricel. Maliban na lang kung ang anak na yon ay hindi mo talaga dugo at laman. Ang bulong na ito ni Vicky sa kanyang sarili ay tila isang sumpa habang nakatitig siya sa dokumento ng permanent infertility ni Maricel. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila mga bubog na unti-unting bumubuo sa isang madugong larawan. Kung baog si Maricel noon pa man, paanong nagkaroon sila ng 5 taong gulang na anak ni Rico? Isang matalim na plano ang nabuo sa isip ni Vicky upang mas mapalapit sa bata at mas madiin si Maricel sa kinalalagyan nito. Nag-organisa si Vicky ng isang family charity day para sa kanyang bagong proyekto sa isang marangyang parke sa Maynila. Inimbitahan niya ang mga ilustre na may espesyal na hiling na isama ang batang si Tala. Sa araw ng okasyon, ang sikat ng araw ay tila nakikipaglaro sa mga dahon ng puno. Ngunit ang atmosfera sa pagitan ng mga matatanda ay kasing lamig ng yelo. Dumating si Maricel na suot ang kanyang pinakamahal na designer dress. Pilit nang ngumingiti sa harap ng mga kamera, habang si Rico naman ay abala sa pagbati sa mga matataas na opisyal. Sa likuran nila, si Tala ay nakatayo ng tahimik, suot ang isang bestidang tila masikip sa kanya at sapatos na halatang luma na. "Miss Gomez, napakagandang ideya nito. Ang pagtulong sa mga ulila ay tunay na advokasya ng aming pamilya," wika ni Doña Imelda habang humihilig sa kanyang tungkod na may ulong ginto. "Naniniwala po kasi ako, Doña Imelda, na ang bawat bata ay nararapat na mahalin. Hindi ba, Maricel?" Lumingon si Vicky kay Maricel nang may mapanghamong tingin. Parang si Tala. Napakatahimik niyang bata. Hindi siya nagmamana sa inyong mag-asawa na mahilig sa atensyon. Namutla si Maricel, ngunit pinilit na tumawa. "Masyado lang siyang mahiyain, Vicky. Minsan nga ay iniisip ko kung kanino nagmana ang batang ito."
Baka naman sa taong hindi mo gustong maalala. Sagot ni Vicky bago siya dahan-dahang lumapit kay Tala. Naupo si Vicky sa damuhan, hindi alintana ang kanyang mamahaling suot upang mapantayan ang taas ng bata. Kinuha niya ang isang platito ng kakanin at inialok ito sa bata. Sa puntong iyon, isang golden moment ang naganap. Habang kinukuha ni Tala ang pagkain, dahan-dahang hinuni ni Vicky ang isang himig. Isang sinaunang oyaye mula sa Palawan na madalas kantahin ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Nanlaki ang mga mata ni Tala, ang kanyang maliit na katawan ay tila nabuhayan. Iyan po ang naririnig ko sa panaginip ko, pabulong na sabi ng bata. Napatigil si Vicky, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Anong sinabi mo, Tala? May kumakanta po niyan sa akin. Palagi. Pero kapag nagigising po ako, palagi akong pinapagalitan ni Mami Maricel dahil maingay daw po ako. Malungkot na dagdag ng bata. Naramdaman ni Vicky ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay. Ang oyaying iyon ay hindi alam ng kahit sino sa Maynila. Ito ay isang lihim ng kanyang pamilya sa Palawan. Paanong maririnig ni Tala ang himig na yon sa kanyang panaginip kung hindi ito itinanim sa kanyang subconscious noong siya ay sanggol pa lamang? Biglang lumapit si Maricel at marahas na hinila ang braso ni Tala. Tala? Sabi ko, huwag kang lalayo sa amin. Nakakahiya ka kay Miss Gomez. Nasasaktan po ako, Mami. Naiiyak na sabi ng bata. Hayaan mo siya, Maricel. Madiin na sabi ni Vicky habang tumatayo. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang bata ay nagkukwento lang. Bakit tila takot na takot kang kausapin ko siya? May itinatago ka ba sa akin o sa asawa mo? Wala akong itinatago. Sigaw ni Maricel na naging sanhi ng paglingon ng ilang mga bisita. Lumapit si Rico. Ang muka ay puno ng pagtataka. Anong nangyayari rito? Maricel, bakit ka sumisigaw? Nothing, Rico. Masyado lang mainit ang panahon. Pagdadahilan ni Maricel habang mabilis na kinukuha ang kanyang panyo para punasan ang pawis sa kanyang noo. Sa gitna ng tensyon, lumapit ang sekretarya ni Vicky na si Sofia at bumulong sa kanya. Ma'am, may balita na po mula sa ospital kung saan kayo dinala noon. Ang nurse na nag-asikaso sa inyo 5 taon na ang nakalilipas. Buhay pa siya at handa siyang makipagkita sa inyo sa isang kondisyon. Tumingin si Vicky kay Maricel, pagkatapos ay kay Rico, at huli ay sa batang si Tala na ngayon ay tahimik na namang umiiyak sa gilid. Ang hinala na dati ay isang malabo lamang na posibilidad ay naging isang matalas na katotohanan sa kanyang isip. Schedule the meeting tonight, Sofia. Utos ni Vicky. Ang kanyang paningin ay hindi umaalis sa mukha ni Maricel. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng gabing namatay daw ang anak ko. Habang naglalakad palayo ang pamilya Ilustre, tila naramdaman ni Vicky ang bawat patak ng luha niya noon na naging kristal ng puot. Kung totoo ang kanyang hinala, hindi lang ninakaw ni Maricel ang kanyang asawa at ang kanyang dangal. Ninakaw din nito ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon siya, ang kanyang sariling anak. Ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa lungsod at sa isang maliit at madilim na kalsada, isang matandang nurse ang naghihintay sa loob ng isang lumang kapilya. Nang dumating si Vicky, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kandilang nauupos. Kayo ba ang babaeng galing sa Palawan? Tanong ng nurse. Ang boses ay puno ng takot at pagsisisi. Patawarin niyo ako. 5 taon kong itinago ang sikretong ito dahil sa takot sa mga Ilustre. Pero hindi ko na kayang mamatay na dala ang kasalanang ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Vicky. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Inilabas ng nurse ang isang lumang birth certificate na may pirma ni Doña Imelda. Ang anak niyo, hindi siya namatay noong gabing iyon. Buhay siya nang ipanganak niyo siya. Pero ipinag-utos ni Doña Imelda na palitan ng bata ng isang patay na sanggol mula sa morgue.
upang mapatunayan na isinumpa ang inyong sinapupunan. Nalaglag ang puso ni Vicky sa sahig. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Nasaan ang anak ko? Nasaan siya? Tumingin ang nurse nang diretso sa mga mata ni Vicky. Ang batang si Tala. Siya ang sanggol na kinuha namin sa inyo. Siya ang anak niyo, Valentina. Buhay ang anak ko. Ang batang hinahamak niyo. Ang batang pinalalayas niyo sa sarili niyang tahanan. Siya ang dugong dumadaloy sa puso ko. Ang bulong na ito ni Vicky sa loob ng madilim na kapilya ay tila isang banal na sumpa na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag at puno ng awtoridad, ay nanginginig na parang isang dahon na hinahampas ng malakas na hangin. Ang bawat salita ng nurse ay tila isang matalim na aspal na itinutusok sa kanyang kaluluwa. Ang 5 taon ng pag-aakalang ang kanyang anak ay isa ng abo sa ilalim ng lupa ay napalitan ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Ang kanyang anak ay lumalaki sa piling ng mga taong pumatay sa kanyang pagkatao. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang bumubuhos ang ulan sa labas, humikbi si Vicky. Hindi ito ang hikbi ng isang talunan, kundi ang hikbi ng isang inang nahanap ang kanyang nawawalang bahagi sa gitna ng kapahamakan. Ang bawat alaala ng pagkakataong nakita niya si Tala, ang madungis na damit nito, ang malungkot na mga mata, ang pagtatago nito sa ilalim ng hagdan ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo ang iyong ina. Pagsusumamo ni Vicky habang hinahawakan ang kanyang dibdib na tila doon niya nararamdaman ang bawat sakit na dinanas ng bata. Sinuot mo ang luma at punit na damit habang ang iyong mga kaaway ay balot ng sutla. Nagutom ka sa pagmamahal habang sila ay busog sa karangyaan. Ngunit isinusumpa ko sa harap ng langit. Bibilangin ko ang bawat luhang pumatak mula sa iyong mga mata at babayaran nila ito ng higit pa sa kanilang buhay. Mabilis na pinunasan ni Vicky ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pighati, ay naging kasing talim ng kidlat. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Sofia. Sofia, simulan mo na. Ngayon din. Ang kanyang boses ay malamig. At walang bahid ng pag-aalinlangan. I-pull out mo ang lahat ng investment natin sa Illustra Development Group. I-leak mo sa media ang tungkol sa mga utang ni Rico na hindi nababayaran. At ang pinakaimportante, tawagan mo ang aming contact sa Bureau of Internal Revenue. Gusto ko bukas na bukas din ay may mga sheriff na kumakatok sa pintuan ng mga ilustre. Masusunod po, Ma'am Vicky. Sagot ni Sofia sa kabilang linya. Pero paano po si Mr. Rico? Kanina pa po siya tumatawag. Nagtatanong kung bakit hindi kayo nakarating sa inyong dinner. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vicky habang tinitignan niya ang screen ng kanyang telepono na puno ng missed calls mula kay Rico. Hayaan mo siyang maghabol. Ang asong gutom ay mas madaling paamuhin kapag nawawalan na ng pagkain. Bukas, siya mismo ang luluhod sa harap ko para humingi ng tulong. Kinabukasan, ang mansyon ng mga ilustre ay binalot ng kaguluhan. Ang tunog ng mga papel na inihahain ng mga sheriff at ang boses ng mga nagrereklamong creditors ay tila isang ingay na hindi matatapos. Si Doña Imelda ay halos mawalan ng malay habang nakikita ang mga mamahaling muebles na nilalagyan ng seizure tags. Rico, anong nangyayari? Bakit biglang binawi ni Vicky Gomez ang kanyang suporta? Sigaw ni Imelda habang sapo ang kanyang dibdib. Si Rico ay nakatayo sa gitna ng sala. Gulong-gulo ang buhok at namumutla ang mukha. Hindi ko alam, Ma. Maayos naman ang lahat kagabi. Sabi niya ay mahalaga ang aming partnership. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Baka naman nalaman niya ang tungkol sa mga itinatago niyo. Sigaw ni Maricel na halatang takot na mawalan ng karangyaan. Rico,
Gumawa ka ng paraan. Tawagan mo siya. Puntahan mo siya. Sa gitna ng away ng mga matatanda, si Tala ay nakaupo sa isang sulok. Yakap ang kanyang lumang manika. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang nakikinig sa mga sigawan. Walang pumapansin sa kanya. Walang nagtatanong kung okay lang ba siya sa gitna ng gulo. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Vicky Gomez, suot ang isang itim na business suit at isang salamin na nagtatago sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagpasok ay tila isang pagdating ng isang hukom sa gitna ng isang makasalanang lungsod. Vicky, salamat at nandito ka. Mabilis na lumapit si Rico. Susubukan sanang hawakan ang kamay ni Vicky, ngunit malamig itong umiwas. Vicky, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kami ginaganito? Tumingin si Vicky kay Rico, isang tingin na puno ng pandidiri na itinatago sa likod ng profesionalismo. Business is business, Rico. Ang inyong kumpanya ay puno ng butas at kasinungalingan. Hindi ako maglalagak ng pera sa isang bahay na gawa sa buhangin. Pero nag-usap tayo. Sabi mo ay tutulungan mo kami. Pagsusumamo ni Doña Imelda, habang lumalapit, sinusubukang gamitin ang kanyang charm bilang isang matanda. Tutulungan. Tumawa si Vicky, isang tunog na parang pagkabasag ng kristal. Tinutulungan ko lang ang aking sarili na makuha ang nararapat sa akin. At simula ngayong araw, ang mansyong ito, ang kumpanyang ito, at ang lahat ng inyong pag-aari ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Ay na-buyout ko na ang lahat ng inyong mga utang sa bangko. Namutla ang lahat. Si Maricel ay tila hihimatayin habang nakatingin kay Vicky. Sa sandaling iyon, lumapit si Vicky kay Tala. Ang kanyang muka ay biglang lumambot. Isang golden moment na hindi napansin ng iba maliban sa bata. Tala, halika rito. Tawag ni Vicky. Ang kanyang boses ay tila isang awit ng kaligtasan. Dahan-dahang lumapit ang bata at sa harap ng lahat, binuhat ni Vicky si Tala. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa bata. Isang yakap na nagtataglay ng 5 taon ng pangungulila. Anong ginagawa mo sa anak ko? Sigaw ni Maricel habang susubukan sanang bawiin ang bata. Humarap si Vicky kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puot. Anak mo. Maricel, huwag mo nang ituloy ang komedyang ito. Alam nating dalawa ang katotohanan. Alam ko kung anong ginawa niyo sa ospital. 5 taon na ang nakalilipas. Napatigil ang mundo para kay Maricel at Doña Imelda. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang libingan. Vicky, anong sinasabi mo? Tanong ni Rico. Ang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Vicky ng diretso sa mga mata ni Rico pagkatapos ay dahan-dahang tinanggal ang kanyang salamin. Tignan mo akong mabuti, Rico. Tignan mo ang babaeng itinapon mo sa putikan habang buntis. Tignan mo ang babaeng inagawan mo ng anak at pinalabas na isinumpa. V. Valentina? Pabulong na sabi ni Rico habang ang kanyang tuhod ay unti-unting nanghihina. Wala na si Valentina, Rico. Ang nasa harap mo ay ang biktima ng iyong kahunghangan, sabi ni Vicky habang hinihigpitan ng yakap kay Tala. At ang batang ito, siya ang huling perlas na kukunin ko sa inyo bago ko kayo tuluyang ibaon sa limot. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig sa labas ng mansyon. Isang grupo ng mga opisyal ang pumasok, dala ang isang warrant of arrest. Maricel Ilustre, isinasama ka namin para sa kasong fraud, illegal adoption, at attempted murder sa pamamagitan ng paglalason. Wika ng opisyal. Nanlaki ang mga mata ni Vicky. Hindi siya ang nagpadala ng mga pulis para sa kasong paglalason. Isang lihim pa pala ang hindi niya alam. Sino ang nagtatangkang lasunin si Doña Imelda? Bitawan niyo ako. Mga wala kayong silbi. Rico, tulungan mo ako. Sinisiraan lang nila ako.
dahil gusto nilang makuha ang yaman natin. Ang matinis na tili ni Maricel ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, tila isang kaskas ng kuko sa pisara na nagpapangilo sa pandinig ng lahat. Ang tunog ng bakal na posas na kumalansing sa manipis na pulso ni Maricel ay naging huling musika ng kanyang paghahari-harian. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis, ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig. Nakakakuha ng alikabok at dumi, isang imahe ng kanyang unti-unting pagbagsak mula sa kinalalagyan niyang pedestal. Nakatayo si Vicky sa gitna ng sala. Yakap-yakap si Tala na ngayon ay nakabaon ang mukha sa kanyang leeg. Nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ng bata. Ang bawat hikbi ni Tala ay tila isang kurot sa kanyang puso. Hinaplos ni Vicky ang buhok ng anak. Sinisiguro na ang init ng kanyang katawan ay magsisilbing proteksyon sa batang 5 taong nauulila sa tunay na kalinga. Vicky, totoo ba? Totoo ba ang lahat ng ito? Tanong ni Rico. Ang kanyang boses ay nanginginig. Habang nakatingin sa mga pulis, lumapit siya kay Vicky. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang anak natin, buhay siya? At si Maricel, tinatangka niyang lasunin si Mama? Tumingin si Vicky kay Rico nang may halong pait at pandidiri. Ngayon mo lang itatanong, Rico, noong itinapon mo ako sa gitna ng ulan, hindi mo man lang tinignan ang mga mata ko para makita ang katotohanan. Mas pinili mong maniwala sa isang pekeng papel kaysa sa tibok ng puso ng sarili mong asawa. At ngayon, nagtataka ka kung bakit ang ahas na pinatira mo sa loob ng bahay mo ay nagsisimulang manuklaw? Isang opisyal ng pulis ang lumapit at nag-abot ng isang maliit na bote ng gamot kay Rico. Mr. Ilustre, nahanap namin ito sa loob ng vanity table ni Mrs. Maricel. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang nagpaparalisa sa puso. Ayon sa inyong family doctor, ang madalas na pagkahilo at panghihina ng inyong ina ay hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa maliit na dosis ng lasong ito na inihahalo sa kanyang tsaa araw-araw. Napatingin si Rico kay Doña Imelda na ngayon ay nakasalampak sa kanyang armchair, putla ang muka at tila nawala ng diwa. Ang matandang reyna na dati ay puno ng yabang ay mukhang isang tuyong dahon na handa ng liparin ng hangin. Rico, iligtas mo ako, pabulong na sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Iligtas? Tumawa si Vicky, isang tunog na puno ng kapaitang nagmula pa sa kailaliman ng Palawan. Huli na para sa pagliligtas, Doña Imelda. Ang lasong ibinigay sa inyo ni Maricel ay kasing pait lamang ng lasong ibinigay niyo sa buhay ko noon. Ang pagkakaiba lang, ang laso niyo ay gawa sa salita at pagtataboy, habang ang sa kanya ay gawa sa kemikal. Pareho kayong naging biktima ng sarili ninyong kasamaan. Vicky, please. Let's fix this! Pagmamakaawa ni Rico habang susubukan sanang abutin ang balikat ni Vicky. Para kay Tala, para sa ating anak, maaari tayong magsimulang muli. I will make it up to you. I will give you everything. Mabilis na umiwas si Vicky. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puot. Magsimulang muli? Rico, ang Valentina na kilala mo ay matagal nang nabulok sa ilalim ng ulan. Ang sapatos na lana na tinahi ko para sa anak natin ay naging simbolo ng iyong kataksilan. Ang bawat sandali na kasama mo ang babaeng iyan habang ako ay naghihirap sa Singapore ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Yumuko si Vicky at dahan-dahang ibinaba si Tala. Isang golden moment ang naganap ng hawakan ni Tala, ang pisngi ni Vicky. Mami, bakit po umiiyak si Daddy? Tanong ng bata. Tumingin si Vicky kay Tala, ang kanyang boses ay lumambot. Dahil ngayon lang niya naramdaman ang sakit ng mawalan ng isang bagay na kailanman ay hindi na niya mababawi, anak. Halika na, alis na tayo sa bahay na ito. No! Hindi mo pwedeng kunin si Tala. Sigaw ni Rico. Ang kanyang desperasyon ay humantong sa isang marahas na paghawak sa braso ni Vicky. Ngunit bago pa man makakilos si Rico,
Isang matikas na lalaki ang pumasok sa mansyon. Siya si Gabriel, ang business partner ni Vicky mula sa Singapore, na lihim na nagpoprotekta sa kanya. Marahas na tinanggal ni Gabriel ang kamay ni Rico mula kay Vicky. Huwag mong hahawakan ang babaeng hindi mo kayang protektahan, ilustre. Malamig na banta ni Gabriel. Miss Gomez is under my protection. At ang batang iyan ay may legal na papel na nagpapatunay na ang tunay niyang ina ay ang babaeng itinapon niyo noon. Napatulala si Rico. Ang kanyang mundo ay tila gumuho ng tuluyan habang pinapanood niya ang pagtalikod ni Vicky kasama si Tala at si Gabriel. Ang bawat hakbang nila palayo sa mansyon ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Naiwan si Rico na nakaluhod sa malamig na sahig ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakasabog sa hangin na tila ba sinusubukang huliin ang anino ng isang kahapong hindi na magbabalik. Ang bawat hikbi niya ay tila isang malakas na pag-uga sa pundasyon ng mansyong dati ay puno ng yabang. Ngunit ngayon ay naging isang malawak na libingan ng kanyang dangal. Vicky! Valentina! Patawarin mo ako! Ang kanyang pagsusumamo ay naging isang paos na tinig na humahalo sa ingay ng mga sheriff na patuloy sa paglilista ng mga kagamitan. Pangako, babaguhin ko ang lahat. Bibigyan ko kayo ng buhay na nararapat sa inyo. Ngunit hindi lumingon si Vicky. Ang kanyang bawat hakbang palabas ay tila pagputol sa isang kadenang bakal na 5 taon nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Ang init ng maliit na kamay ni Tala na nakahawak sa kanyang palad ay ang tanging angkla na nagpapanatili sa kanya sa lupang ito. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa marmol, nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib, ang paglaya mula sa multo ng isang pag-ibig na naging lason. Sa may pintuan, napatigil si Vicky nang makita niya si Lolo Ben. Ang matanda ay nakatayo sa isang gilid, hawak ang kanyang lumang sombrero, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa at paghanga. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang lumapit si Vicky at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano. Isang tradisyong kailanman ay hindi niya nakalimutan sa kabila ng kanyang yaman sa Singapore. Lolo Ben, maraming salamat po sa lahat. Pabulong na sabi ni Vicky. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pagmamahal. Kundi dahil sa inyo, baka hindi ko nakayanan ang lamig ng gabing iyon. Ngumiti si Lolo Ben, ang kanyang mga kulubot sa muka ay tila mga guhit ng isang mapayapang kasaysayan. Ija, ang perlas ay hindi lamang para sa leeg ng mga mayayaman. Ang tunay na perlas ay ang puso mong hindi natutong maging kasing sama ng mga taong nanakit sa'yo. Humayo ka na, Ija. Dalhin mo si Tala sa isang lugar kung saan ang ulan ay hindi na magdadala ng takot. Tumango si Vicky at bago tuluyang sumakay sa sasakyan, lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga ilustre. Nakita niya si Doña Imelda sa bintana. Nakatingin sa kanila. Ang muka ay tila isang estatwang bato na unti-unting nagkakadurog-durog. Ang dating reyna ay naging isang bilanggo sa sarili niyang kaharian. Nilalason ng babaeng pinili niya upang palitan ang isang pulubi. Vicky, are you okay? Tanong ni Gabriel habang isinasara ang pinto ng sasakyan. Ngayon lang ako naging okay, Gabriel. Sagot ni Vicky habang tinitignan si Tala na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Pero may isang bagay pa akong kailangang gawin. Ang mansyong yon, hindi ko gustong manatili iyan bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Gabriel. Inutusan ko na ang aking abogado. Malamig na sabi ni Vicky habang tumitingin sa malayo. Sa oras na maalis na ang lahat ng gamit nila, ang mansyon ng mga ilustre ay gigibain. Sa lupang yon, itatayo ko ang bahay ni Tala. Isang ampunan para sa mga batang itinakwil at kinalimutan ng mundo. Gusto kong ang bawat sulok ng lupang iyon, na dati ay puno ng puot,
ay mapuno ng tawanan ng mga batang katulad ni Tala. Pinaandar ng driver ang sasakyan at habang lumalayo sila, tila naririnig ni Vicky ang huling sigaw ni Rico mula sa loob. Ngunit ang tunog na yon ay dahan-dahang nalunod sa ingay ng lunsod hanggang sa maging isang malabo na lamang na alaala. Gayunpaman, habang binubuksan ni Vicky ang folder na ibinigay ni Sofia bago sila umalis, isang dokumento ang nahulog, isang sulat na may selyo mula sa isang pribadong ospital sa Singapore. Binasa ito ni Vicky at ang kanyang muka ay biglang namutla. "Vicky, ano yan?" tanong ni Gabriel. Nanginginig ang mga kamay ni Vicky habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa papel. Ang batang namatay sa ospital noon. Ang sabi rito, hindi siya namatay dahil sa pagkakabagsak ko sa hagdan. May nakitang bakas ng gamot sa aking dugo na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng sanggol bago pa man ako mahulog. Nanlaki ang mga mata ni Vicky. Ibig sabihin, bago pa man siya itapon sa ulan, dahan-dahan na siyang nilalason ni Maricel sa loob mismo ng mansyon. At ang pinakanakakagulantang na revelasyon, ang gamot na ginamit kay Valentina noon ay ang kaparehong gamot na ginagamit ngayon ni Maricel kay Doña Imelda. Isang matinding katotohanan ang sumampal kay Vicky. Kung hindi dahil sa pagkakabagsak niya, baka namatay din siya kasama ng kanyang anak. Ang sumpa na sinasabi ni Imelda ay hindi galing sa langit, kundi galing sa kusina ng sarili nilang tahanan. Akala mo ba ay nanalo ka na, Valentina? Ang suot mong puting damit ay hindi kayang itago ang dumi ng iyong nakaraan. Kahit gaano ka pa kayaman ngayon, mananatili kang isang hamak na maninisid ng perlas na pilit sumasama sa mga taong hindi mo kauri. Ang boses ni Maricel ay bumasag sa katahimikan ng silid-dalaw sa loob ng kulungan. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakaayos, ay ngayon ay magulo at madungis. Ngunit sa likod ng rehas, ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa inggit at puot. Wala siyang bakas ng pagsisisi, tanging galit lamang sa mundong tila tumalikod sa kanya. Nakatayo si Vicky Gomez sa harap ng rehas. Ang kanyang tindig ay matatag at puno ng dignidad. Ang kanyang mapuputing kamay ay nakahawak sa kanyang mamahaling bag, isang matalim na kaibahan sa kalawangin na bakal na naghihiwalay sa kanila. Tiningnan niya si Maricel nang may halong habag. Hindi dahil sa mahal pa niya ito, kundi dahil sa kawalan ng kaluluwa ng babaeng nasa harap niya. "Hindi ako naparito para makipagtalo sa iyo tungkol sa aking pinagmulan, Maricel," malamig na sabi ni Vicky. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na agos ng tubig sa ilalim ng dagat. "Naparito ako para ibigay sa iyo ang isang bagay na 5 taon ko nang dapat nalaman." Inilabas ni Vicky ang dokumentong nakuha niya mula sa Singapore, ang ulat tungkol sa lason na pumatay sa kanyang unang anak. Ipinakita niya ito sa bintana ng rehas. "Alam ko na ang lahat, Maricel. Alam ko na bago pa man ako mahulog sa hagdan, dahan-dahan mo na akong nilalason. Ang anak ko, ang bata na wala pang muwang, pinatay mo siya sa loob mismo ng aking sinapupunan gamit ang kaparehong lason na ibinibigay mo kay Doña Imelda." Sandaling napatigil si Maricel. Ang kanyang mga mata ay kumurap ng mabilis at isang pait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oh, nalaman mo na pala? Sayang, akala ko ay madadala mo ang sikretong yan sa iyong libingan." "Oo, Valentina, pinatay ko ang batang yon dahil ayokong magkaroon ng tagapagmana ang mga ilustre mula sa isang katulad mo. Gusto ko ang lahat ng yaman ni Rico ay mapunta sa akin at sa akin lang." "Ngunit sa huli, wala kang nakuha," sagot ni Vicky. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo sa kabila ng sakit na nararamdaman. "Ang yaman na pinatay mo para makuha ay nasa kamay ko na ngayon. Ang mansyon ay gigibain na bukas. At si Rico ay isang anino na lamang ng lalaking minahal mo dahil sa pera."
Hindi pa tapos ang laban. Sigaw ni Maricel habang hinahampas ang bakal. Ang tunog ng kanyang mga kamay sa matigas na rehas ay tila isang desperadong paghahanap ng kalayaan. Lalabas ako rito. May mga koneksyon ako. Hindi niyo ako mabubulok sa kulungang ito. Wala ka ng koneksyon, Maricel. Ang lahat ng taong binayaran mo ay tumalikod na sa'yo nang malaman nilang wala ka ng kahit isang sentimo, sabi ni Vicky habang dahan-dahang tumatalikod. Mabubuhay ka sa loob ng rehas na ito habang iniisip ang bawat luhang idinulot mo sa akin at kay Tala. Iyan ang magiging habambuhay mong parusa. Paglabas ni Vicky ng kulungan, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya. Ngunit sa may parking lot, nakita niya si Rico. Nakasandal ito sa kanyang lumang kotse, ang kanyang suot ay lukot-lukot at ang kanyang mukha ay puno ng balbas. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Vicky, please, pakinggan mo ako. Mabilis na lumapit si Rico nang makita siya. Nakausap ko ang abogado. Nalaman ko ang tungkol sa lason. Patawarin mo ako, Valentina. Wala akong alam. Hindi ko alam na ganun kasama si Maricel. Maniwala ka sa akin. Tumigil si Vicky sa harap ng kanyang sasakyan, ngunit hindi niya tinignan si Rico. Ang hindi mo alam, Rico, ay ang pinakamalaking kasalanan mo. Pinili mong maging bulag dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa ipaglaban ang katotohanan. Ang bawat lason na ibinigay ni Maricel sa akin ay dumaan sa iyong mga kamay dahil sa iyong kapabayaan. Gagawin ko ang lahat, Valentina. Ibebenta ko ang lahat ng natitira sa akin para lang makuha ang kapatawaran mo. Pagsusumamo ni Rico, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Huli na ang lahat para sa pagbebenta, Rico. Tugon ni Vicky habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Ang mansyon niyo ay gigibain na bukas. Doña Imelda is being moved to a public facility because her accounts are frozen. At si Tala ay hindi mo na kailanman makikita. Pero anak ko rin siya, sigaw ni Rico. Ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Humarap si Vicky sa kanya sa huling pagkakataon. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang makita ni Rico ang sapatos na lana ng kanilang unang anak na nakasabit sa rearview mirror ng sasakyan ni Vicky. Anak mo siya, noong kailangan niya ng ama, Rico. Pero nasaan ka noong pinalalayas siya sa sala? Nasaan ka noong tinatawag siyang malas at dumi sa bahay niyo? Ang boses ni Vicky ay tila isang hatol na walang apela. Ang isang ama ay hindi lamang sa dugo, kundi sa proteksyon at pagmamahal. At sa aspetong yon, matagal ka nang namatay para sa aming dalawa. Pinaandar ni Vicky ang sasakyan at dahan-dahang umalis. Iniwan si Rico na nakatayo sa gitna ng init ng semento. Umiiyak at nagsisisi sa mga pagkakataong kailanman ay hindi nababalik. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang huling paalam sa isang bahagi ng kanyang buhay na punong-puno ng tinik. Pagdating ni Vicky sa site ng mansyon, nakita niya ang malaking wrecking ball na nakahanda na sa harap ng gusali. Doon ay naghihintay si Gabriel at ang batang si Tala. Mommy, look! May mga bulaklak na sa hardin. Masayang sigaw ni Tala habang itinuturo ang mga ligaw na bulaklak sa gilid ng bakod. Binuhat ni Vicky ang bata at hinalikan ito sa noo. Oo, anak. At bukas, ang mga bulaklak na yan ang pupuno sa bagong tahanan na itatayo natin dito. Isang tahanan kung saan wala nang iiyak sa dilim. Ibinigay ni Vicky ang hudyat sa operator ng makina. Isang malakas na tunog ng pagguho ng semento at pagbagsak ng mga pader ang narinig sa buong paligid. Ang mansyon ng mga ilustre, ang simbolo ng 5 taon ng kanyang pagdurusa, ay dahan-dahang nagiging alikabok sa harap ng kanyang mga mata. Gayunpaman, sa gitna ng ingay ng pagguho, napansin ni Vicky ang isang maliit na kahon na natabunan ng mga debris sa may ilalim ng hagdan. Isang kahon
na tila pamilyar sa kanya. Hindi lang ang mga pader ng mansyong ito ang gumuho ngayong araw, kundi pati ang mga kasinungalingang pilit ninyong itinago sa kailaliman ng lupa ng mahabang panahon. Ang boses ni Vicky ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng mga guho. Nakatayo siya sa harap ng malaking bunton ng semento at bakal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang maliit at kalawanging kahon na hawak ng isa sa mga trabahador. Ang tunog ng mga bulldozer na dahan-dahang humihinto sa background ay nagbigay ng isang nakabibinging katahimikan sa paligid. Ma'am, nahanap po namin ito sa pinakailalim ng pundasyon ng hagdanan. Mukhang matagal na itong nakabaon doon. Wika ng trabahador habang iniabot ang kahon kay Vicky. Dahan-dahang kinuha ni Vicky ang kahon. Ang bawat daliri niya ay tila may sariling isip habang hinahaplos ang magaspang at kinalawang na ibabaw nito. Sa mismong lugar na ito siya itinulak noon. Sa mismong lugar na ito dumanak ang dugo ng kanyang pagkatao. At ngayon, ang lupang ito ay nagbibigay sa kanya ng isang huling mensahe mula sa nakaraan. Nang buksan ni Vicky ang kahon, hindi ginto o alahas ang bumungad sa kanya. Isang bungkos ng mga lumang sulat na nakatali ng lasong asul at isang orihinal na dokumento mula sa isang laboratorio ang nasa loob. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa niya ang pangalang nakasulat sa itaas ng papel. Valentina Ilustre, DN a confirmed paternity. Nanginginig ang mga kamay ni Vicky. Ito ang orihinal na resulta ng test, 5 taon na ang nakalilipas. Ang batang nawala sa kanya ay napatunayan ng anak ni Rico noon pa man. Ngunit masigit na nakagulantang ang isang sulat na may sulat kamay ni Doña Imelda na nakatago sa ilalim ng dokumento. Alam ko ang katotohanan, ngunit hindi ko hahayaang ang isang maninisid ng perlas ang magmana ng dangal ng mga ilustre. Mas mabuting mamatay ang bata kaysa mabuhay na may bahid ng dumi ng Palawan. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Vicky. Hindi lang ito tungkol sa selos ni Maricel. Ito ay tungkol sa isang matandang puot na mas malalim pa sa karagatan. Ang bawat pait na dinanas niya ay planado. Bawat luhang ibinuhos niya ay sadyang idinulot ng babaeng itinuturing niyang biyenan. Vicky, anong nangyari? Mabilis na lumapit si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Inabot ni Vicky ang papel kay Gabriel nang hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila nakikita ang sarili niyang nakahiga sa ulan habang ang mga taong ito ay pinagpapasyahan ang kamatayan ng kanyang anak sa ibabaw ng hapagkainan. Mga demonyo, pabulong na sabi ni Gabriel habang binabasa ang sulat. Vicky, kailangang malaman ito ng mga awtoridad. Hindi lang ito fraud, ito ay pagsasabuatan para sa isang krimen. Hindi na kailangan, Gabriel, sagot ni Vicky. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado. Isang kalmadong nakatatakot. Ang mansyong ito ay abo na. Si Maricel ay nasa kulungan na. At si Doña Imelda, ang sarili niyang katawan na ang magiging bilangguan niya habang buhay. Sa sandaling iyon, isang golden moment ang naganap. Lumapit si Tala at hinawakan ng kamay ni Vicky. Nakita ng bata ang lumang dokumento at ang sapatos na lana na hawak ni Vicky sa kabilang kamay. Mami, bakit po kayo umiiyak ulit? Sabi niyo po, sa bagong bahay natin, bawal na ang malungkot. Wika ng bata. Ang boses ay puno ng kawalang malay. Binuhat ni Vicky si Tala at mahigpit na niyakap. Hindi ito luha ng lungkot, anak. Ito ang huling luha ng Valentina na nakilala mo sa kwento ko. Simula ngayon, wala na tayong aninong hahabulin. Wala na tayong lihim na kailangang katakutan. Tumingala si Vicky sa langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Sa huling pagkakataon, nakita niya si Rico sa malayo, nakatayo sa labas ng bakod, nakatingin sa gumuguhong mansyon.
Nakita ni Rico ang dokumento sa kamay ni Vicky mula sa malayo. Tila naintindihan ng lalaki ang lahat sa isang sulyap. Ang kanyang balikat ay bumagsak at dahan-dahan siyang tumalikod, naglalakad palayo nang walang patutunguhan, isang buhay na bangkay sa gitna ng lunsod. Gabriel, ituloy ang plano, utos ni Vicky habang isinasakay si Tala sa sasakyan. Gusto ko, sa susunod na buwan, ang pundasyon ng bahay ni Tala ay nakatayo na rito. At gusto ko, ang bawat sulat na ito ay ilibing natin sa ilalim ng bagong ampunan upang magsilbing paalala na ang katotohanan, kahit gaano pa kalalim ang pagkakabaon, ay laging hahanap ng paraan para lumabas at magbigay ng liwanag. Habang umaalis ang sasakyan, tila naramdaman ni Vicky ang isang malaking pasanin na nawala sa kanyang mga balikat. Ang bawat piraso ng semento na natitira sa mansyon ay tila nagpapaalam sa kanya. Ang huling sulyap niya sa lugar na yon ay hindi na puno ng puot, kundi ng isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ngunit bago pa man sila makalayo sa lugar, isang tawag ang dumating kay Gabriel mula sa ospital. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. "Sir, si Doña Imelda po." Nagising po siya mula sa pagkakaparalisa. Pero ang unang salitang binanggit niya ay hindi pangalan ni Rico, kundi pangalan ni Valentina, at sinasabi niya na may isa pa raw siyang itinatagong anak sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Vicky. Ang nakaraan ay tila isang dagat na ayaw tumigil sa pagbibigay ng mga bagong alon. Sino ang kapatid na ito na tinutukoy ni Imelda? At paano nito babaguhin ang buhay ni Vicky at ni Tala sa hinaharap? Valentina, lumapit ka. Pakinggan mo ang huling hininga ng isang reynang walang kaharian. Ang boses ni Doña Imelda sa loob ng pribadong silid ng ospital ay tila isang tuyong dahon na kinakalos ng hangin sa semento. Nakahiga siya sa puting kama. Ang kanyang katawan ay tila naging isang maliit na tumpok ng mga buto sa ilalim ng makapal na kumot. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa kanyang mahinang tibok ng puso ay ang tanging nagpapaalala na buhay pa ang babaeng nagpabagsak sa langit ni Valentina. Walang mga alahas, walang mamahaling seda. Tanging ang amoy ng gamot at ang lamig ng kamatayan ang bumabalot sa kanya. Nakatayo si Vicky sa paanan ng kama. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Hawak niya ang dokumentong nahanap niya sa guho ng mansyon. Ang kanyang puso ay hindi na nagnininga sa puot, kundi na puno ng isang malalim na pagod. Isang pagod na nagmumula sa pagkakadiskubre na ang bawat tao sa kwentong ito ay bilanggo ng kani-kanilang mga lihim. "Nandito ako, Doña Imelda," malamig na sabi ni Vicky. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na hindi mababawi. "Sino ang itinatago mong anak? Sino ang kapatid ni Rico na ipinagkait mo sa mundo?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa nangingitim na labi ni Imelda. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap ng kapangyarihan, ay malabo na at puno ng mga anino ng nakaraan. "Akala mo ba, ikaw lang ang biktima ng karukhaan? Akala mo ba ay ipinanganak akong may gintong kutsara sa bibig? Valentina, bago ako naging asawa ni Don Ilustre, ako ay isang dalagang galing din sa pampang ng Palawan. Isang dalagang nangarap na takasan ng amoy ng lansa at putik." Napatigil si Vicky. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng bakal. "Nagkaroon ako ng anak sa isang mangingisda." Pagpapatuloy ni Imelda, ang bawat salita ay may kasamang hiningang tila hiram na lamang. Ngunit nang ialok sa akin ng mga ilustre ang buhay na puno ng yaman, pinili kong talikuran ng aking dugo. Ipinagpalit ko ang aking anak para sa pangalang ilustre, at ang batang iyon ang dahilan kung bakit galit na galit ako sa iyo. Dahil sa tuwing titingin ako sa iyo, nakikita ko ang sarili ko noon, ang babaeng tinalikuran ko para sa ginto.
Nasaan siya? Nasaan ang anak mo? Tanong ni Vicky. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Itinuro ni Imelda ang pintuan gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Siya... Siya ang taong palaging nasa tabi mo. Ang taong palihim na nagbibigay sa iyo ng pagkain sa mansyon. Ang taong alam ang bawat sulok ng lupang iyon dahil doon ko siya itinanim bilang isang alipin upang hindi ko makalimutan ang aking kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Vicky. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nabuo sa isang iglap. Si Lolo Ben, ang matandang hardinero na nagligtas sa kanya, ang matandang palaging nakatingin sa kanya nang may labis na awa. Siya ang nawawalang anak ni Imelda, isang ilustre sa dugo, ngunit isang alipin sa tadhana. Patawad, Valentina, pabulong na sabi ni Imelda bago ang kanyang mga mata ay tuluyang tumirik. Ang mahabang tunog ng makina ay nagpahayag ng katapusan ng kanyang pagdurusa at ng kanyang mga kasalanan. Ang reyna ay pumanaw nang walang kahit isang tao sa kanyang tabi, kundi ang babaeng sinira niya ang buhay. Paglabas ni Vicky ng silid, nakita niya si Lolo Ben na nakaupo sa bench sa labas. Ang matanda ay tila kanina pa naghihintay. Nang magtama ang kanilang mga mata, tumayo si Lolo Ben at dahan-dahang tumango. Alam na niya. Alam na niya ang lahat bago pa man ito sabihin ni Imelda. Lolo Ben, bakit? Tanong ni Vicky. Ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ija, ang utang na loob ko sa aking ina ay ang pananatiling tahimik. Wika ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ngunit ang utang na loob ko sa katotohanan ay ang protektahan ka. Alam ko ang pakiramdam ng itakwil ng sariling dugo. Hindi ko hahayaang mangyari iyon sa iyo at kay Tala. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang yakapin ni Vicky si Lolo Ben. Hindi na bilang isang amo at katulong, kundi bilang dalawang kaluluwang pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng unos. Ang bawat hikbi ni Vicky ay tila paghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Samantala, sa labas ng ospital, nakita ni Vicky si Rico. Nakaupo ito sa gilid ng kalsada, hawak ang isang bote ng alak, tila isang taong grasa na wala nang pupuntahan. Nang makita niya si Vicky, sinubukan niyang tumayo, ngunit nadapa siya sa sarili niyang mga paa. Valentina, wala na si Mama. Wala na ang lahat. Sigaw ni Rico, ang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Vicky kay Rico nang may halong habag. Isang habag na wala ng bahid ng pag-ibig. Rico, ang yaman ay nawawala. Pero ang kaluluwa ay kailangang maisalba. Binili ko na ang maliit na lupain sa Palawan kung saan tayo unang nagkita. Ipinangalan ko yon sa'yo. Bumalik ka roon, manisid ka muli ng perlas. Siguro doon, mahanap mo ang lalaking minahal ko noon, ang Rico na hindi pa nalalaso ng pera at ng kanyang ina. Vicky, patawarin mo ako. Humahagulgol na sabi ni Rico habang nakasubsob ang muka sa semento. Hindi na sumagot si Vicky. Sumakay siya sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Tala. Habang umaalis ang sasakyan, tinitignan ni Vicky ang dahan-dahang pagliwanag ng langit. Ang gabi ay tapos na, ang bawat lihim ay naibunyag na, at ang bawat utang ay nabayaran na ng luha at dugo. Mami, saan tayo pupunta? Tanong ni Tala habang hinahawakan ang kamay ni Vicky. Pupunta tayo sa isang bagong simula, anak. Nakangiting sagot ni Vicky. Sa isang lugar kung saan ang mga perlas ay hindi na kailangang itago sa ilalim ng hagdan. Ngunit habang tinitignan ni Vicky ang rearview mirror, nakita niya ang isang itim na sasakyan na kanina pa sumusunod sa kanila. Isang sasakyang pamilyar ang plaka. Isang huling banta ba ito mula sa mga natitirang kaaway ni Maricel o isang bagong kabanata na hindi pa niya inaasahan? Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling lilingon sa likuran. Ngunit tila ang nakaraan ay isang aninong ayaw lumisan
hanggat hindi nito na ibibigay ang huling piraso ng katotohanan. Ang boses ni Vicky sa loob ng kanyang sasakyan ay tila isang malalim na buntong hininga na humahalo sa tunog ng makina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa rearview mirror, tinitignan ang itim na sasakyan na dahan-dahang nag-overtake sa kanila at humarang sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng mga gulong na kumakiskis sa aspalto ay naging hudyat ng isang huling paghaharap. Nararamdaman ni Vicky ang mabilis na pintig ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na amoy ng luma at masakit na alaala. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Hindi isang armadong lalaki ang lumabas, kundi si Rico. Ngunit hindi na ito ang lasing at madungis na Rico na nakita niya sa labas ng ospital. Nakasuot siya ng puting polo, maayos ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay malinis. Tila sinubukan niyang ibalik ang anyo ng lalaking unang minahal ni Valentina sa pampang ng Palawan. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang maliit na kahon na nakabalot sa telang seda. "Vicky, sandali lang. Huwag kang matakot," mabilis na sabi ni Rico habang itinataas ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Lumapit siya sa bintana ng sasakyan ni Vicky. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na tila hindi na kailanman mapapawi. Ibinaba ni Vicky ang bintana ng bahagya. "Anong kailangan mo, Rico? Ibinigay ko na sa iyo ang pagkakataong bumalik sa Palawan. Bakit mo pa kami sinusundan?" Inabot ni Rico ang maliit na kahon sa bintana. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang buksan ni Vicky ang kahon. Sa loob nito ay ang maliit na sapatos na lana na kulay asul, ang sapatos na nahulog sa putikan 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, ang sapatos ay malinis na, tila maingat na nilabhan at itinahi ang mga bahaging nasira. "Nahanap ko ito sa ilalim ng mga debris noong gigibain na ang mansyon," pabulong na sabi ni Rico. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Itinago ko ito sa loob ng 5 taon nang hindi mo alam. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin na minsan naging ama ako at minsan nagkaroon ako ng isang anghel na itinapon ko dahil sa sarili kong kaduwagan. Ibinabalik ko ito sa iyo, Valentina, hindi para humingi ng tawad, kundi para sabihing tapos na ang aking pagiging magnanakaw sa buhay mo." Naramdaman ni Vicky ang isang mainit na luha na gumuhit sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang sapatos na lana, nararamdaman ang lambot ng tela na tila yakap ng kanyang anak na nawala. Ang puot na dati ay tila isang nagbabagang apoy sa kanyang dibdib ay dahan-dahang naging isang malamig na abo. "Salamat, Rico," tugon ni Vicky. Ang kanyang boses ay puno ng kapatawarang hindi na kailangang sabihin pa. "Sana ay mahanap mo ang kapayapaan sa Palawan, doon sa dagat kung saan tayo nagsimula. Doon mo rin itapon ang lahat ng bigat ng iyong nakaraan. Paalam, Valentina. Paalam, tala." Muling sabi ni Rico bago siya dahan-dahang tumalikod at bumalik sa kanyang sasakyan. Pinanood ni Vicky ang paglayo ni Rico. Tinitignan ang sasakyan nito hanggang sa maglaho ito sa abot tanaw ng lungsod. Ang huling kabanata ng kanilang pag-iibigan ay tuluyan ng natapos, hindi sa isang sigaw, kundi sa isang tahimik na pagbitaw. Pagkalipas ng ilang buwan, ang lupang dati ay kinatatayuan ng mansyon ng mga ilustre ay napuno ng tawanan ng mga bata. Ang bahay ni Tala ay opisyal ng binuksan. Ang mga pader nito ay hindi gawa sa marmol at ginto, kundi sa matitibay na semento at pintura na kulay asul at puti, mga kulay ng dagat at langit. Si Lolo Ben ang nagsisilbing punong hardinero, nagtatanim ng mga perlas na bulaklak sa paligid ng palaruan. Nakatayo si Vicky sa gitna ng hardin, suot ang kanyang simpleng puting bestida. Sa kanyang tabi, si Tala ay masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Wala na ang takot sa mga mata ng bata. Wala na ang lungkot na dati ay tila isang aninong nakasunod sa kanya. "Ma'am Vicky,
Handa na po ang lahat para sa ating pag-alis, patungong Palawan para sa ating bakasyon. Wika ni Sofia na ngayon ay masaya na ring nagtatrabaho para sa ampunan. Salamat Sofia, mauna na kayo sa sasakyan. May huli lang akong titingnan. Sagot ni Vicky. Naglakad si Vicky patungo sa isang maliit na marker sa gilid ng hardin. Doon, inilibing niya ang maliit na sapatos na lana, kasama ang mga sulat ni Doña Imelda. Ito ang kanyang paraan ng paglilibing sa nakaraan, upang ang bagong gusaling ito ay tumayo sa pundasyon ng katotohanan at pag-asa. Isang mahinang hangin ang umihip, nagdadala ng amoy ng dagat, kahit malayo sila sa pampang. Naramdaman ni Vicky ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Gabriel, handa ka na bang bumalik sa kailaliman ng dagat, Valentina? Tanong ni Gabriel nang may kasamang matamis ng ngiti. Handa na akong lumangoy muli, Gabriel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na para maghanap ng perlas na ibebenta, kundi para malasap ang laya ng isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng unos, sagot ni Vicky. Sumakay sila sa sasakyan at habang lumalayo sila patungong airport, tila nakikita ni Vicky ang refleksyon ng kanyang sarili sa bintana. Isang babaeng dumaan sa apoy, dumaan sa ulan, at dumaan sa kamatayan ng kanyang mga pangarap, ngunit nanatiling maningning gaya ng isang perlas. Ang bawat alon ng dagat sa kanyang isipan ay tila nagsasabing ang lahat ay ayos na. Ang Valentina na maninisid ng perlas at ang Vicky Gomez na bilyonaryo ay naging isa na. Isang inang handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak at isang babaeng natutong magpatawad upang ang kanyang sariling puso ay muling makahinga. 5 buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Palawan ay tila isang banayad na haplos ng ginto sa asul na karagatan. Dito, kung saan ang lahat ay nagsimula sa isang trahedya ng pag-ibig, narito rin matatagpuan ang huling hantungan ng lahat ng pait. Ang amoy ng alat at ang sariwang hangin ay tila isang gamot na dahan-dahang nagbubura sa bawat bakas ng lason mula sa lungsod. Nakatayo si Vicky Gomez sa puting buhanginan. Ang kanyang mga paa ay hinahalikan ng bawat alon na dumarating mula sa kailaliman. Hawak niya ang isang maliit na perlas, isang perlas na siya mismo ang nanguha sa kanyang huling paglusong sa dagat. Tinitigan niya ang ningning nito, tila nakikita ang sariling mukha sa makinis na ibabaw ng hiyas. Ang perlas ay hindi naging maganda dahil sa swerte. Naging maganda ito dahil sa bawat butil ng buhangin na nagdulot ng sugat sa loob ng talaba. Mami, look! Marami na akong nakuha na shells! Masayang sigaw ni Tala habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay mukhang isang tunay na anghel ng dagat. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw. Ang kanyang buhok ay ginugulo ng hangin. At ang kanyang tawa ay tila isang musika na bumubura sa bawat alaala ng madilim na bodega sa mansyon. Binuhat ni Vicky ang bata at mahigpit na niyakap. Dahan-dahang idinidikit ang kanyang pisngi sa maliit na mukha ni Tala. Napakaganda nila, anak, pero alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang nahanap ko rito? Tanong ni Vicky nang may malambot na tinig. Ano po, Mami? Tanong ni Tala nang may kuryosidad. Ikaw, bulong ni Vicky. Ikaw ang aking pinakamahal na perlas. Sa di kalayuan, nakita ni Vicky si Rico. Nakasakay ito sa isang maliit na bangka. Nagtatrabaho kasama ang mga mangingisda. Hindi sila nag-uusap. Hindi sila lumalapit sa isa't isa. Ngunit may isang uri ng pagkilala sa kanilang mga mata tuwing magtatama ang kanilang paningin sa gitna ng dagat. Si Rico ay namumuhay na ng simple, malayo sa rangya, ngunit malapit sa katotohanan. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, kundi ang pagpayag sa bawat isa na huminga ng malaya sa magkaibang direksyon. Lumapit si Gabriel kay Vicky, dala ang isang manipis na tela upang balutin ang mga balikat ng babae. The plane is ready, Vicky. Handa ka na bang bumalik para sa unang anibersaryo
ng bahay ni Tala. Handa na ako, Gabriel, sagot ni Vicky. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako babalik bilang isang babaeng naghahanap ng hustisya. Babalik ako bilang isang inang nagtataguyod ng pag-asa. Sa huling pagkakataon, lumingon si Vicky sa malawak na karagatan. Ang katanungan kung nakapagpatawad na ba siya ay nasagot na ng kanyang katahimikan. Ang katanungan kung nahanap na ba niya ang kapayapaan ay nasagot na ng tawa ni Tala. At ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw na tila kristal na tubig. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang bumagsak ang iyong mga kaaway, kundi ang makita ang iyong sarili na muling nakatayo, mas matatag, mas maningning, at puno ng pag-ibig sa kabila ng lahat. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat sa tadhana. Ang Valentina na naging Vicky Gomez ay natutunan na ang pinakamadilim na gabi ay nagtatapos din sa isang maliwanag na umaga. At sa bawat perlas na nabubuo sa ilalim ng dagat, may isang kwento ng pag-asa na hindi kailanman malulunod. Dito nagtatapos ang kwento ni Valentina. Isang kwento ng luha na naging perlas at isang poot na naging ganap na pagmamahal. Sa huling pagkakataon, ang mga alon ng Palawan ay muling humalik sa pampang. Bit-bit ang lahat ng lihim at pait na sa wakas ay nahanap na ang kanilang kapayapaan. Maraming salamat sa inyong paglalakbay at pakikinig hanggang sa huling sandali ng ating kwento. Habang hinahabi ko ang bawat salita ng nobelang ito, tila kasama ko rin kayong humihikbi sa bawat sakit na dinanas ni Valentina. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang sandali sa madilim na ospital, kung saan ang isang ina ay kailangang magpaalam sa isang anak na hindi man lang niya nayakap. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang pagsusulat ay hindi lamang pagbuo ng mga karakter, kundi pagbabahagi ng isang bahagi ng aking sariling kaluluwa sa inyo. Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan at damdamin na malapit sa aking puso. Inspirasyon mula sa mga totoong babaeng parang perlas na kahit ilang beses saktan at yurakan ng tadhana ay nananatiling matatag at nagniningning sa gitna ng dilim. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang pag-ibig at pag-asa ay parang isang maliit na mitya ng kandila sa gitna ng unos. Maaring humina ang liwanag nito, ngunit hanggat may naniniwala, hindi ito kailanman tuluyang mamatay. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan na magpapalaya sa atin mula sa tanikala ng nakaraan. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang katanungan na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Valentina, kaya niyo rin bang bitawan ang lahat ng puot at piliin ang landas ng kapayapaan para sa inyong sarili? O sadyang may mga sugat na napakalalim upang tuluyang maghilom? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating pagsasama sa audiobook na ito. Kung ang kwento ni Valentina ay humaplos sa inyong damdamin, huwag ninyo sanang kalimutang mag-iwan ng inyong mga saloobin sa komento. I-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng pag-asa at hilom. Muli, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at hanggang sa muli nating pagkukwentuhan sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Maraming salamat at paalam.